Magandang gabi po. Tanong ko lang, mayroon ba ditong mga loyalista? Mayroon po bang nanonood ngayon na Marcos loyalist? Marcos supporter? Kung meron man, kagaya ko, tanong ko lang po sa inyo kung anong masasabi nyo kay Senator Amy Marcos. Love nyo pa rin ba siya? Susuportahan nyo pa rin ba siya? Iboboto nyo pa rin ba siya? Kasi nga, ang bitbit niyang apelido is Marcos. Na kapag sinabi kasing Marcos, susuportahan natin. Well, not anymore, baby. Diba? Kayo po na mga loyalista, ano ang saloobin ninyo tungkol dito sa pinaggagawa nitong lutang na senadora? Opo, lutang. Para siyang para siyang naiengkanto. Tama ba? Parang nahi-hypnotize, kinukulam. Yes, parang kinukulam. Hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. O kaya parang possessed. Possessed. Parang si Linda Blair doon sa Exorcist. Possessed ng evil spirit. Evil spirit ng Duterte. Diba? Hindi po siya kasi tumitigil sa kanyang mga kabaliwang ginagawa. Kahit na sinasabi na nga po ng mga ilang vloggers, hindi siguro kasi siya nagbabasa ng, hindi ba siya nagsisearch sa social media? Yung alamin man lang sana niya kung ano na ang saloobin ng taong bayan tungkol sa kanya. Di ba may ano siya eh? Di ba may channel siya eh? YouTube ba yun? O Facebook? Basta mayroon siyang social media channel. Hindi ko naman pina-follow. Na kumbaga, since marunong siya, pinapatronize niya ang social media. Dapat sana sinesearch niya man lang kung ano man ba ang mga nasasabi o ang saloobin ng netizens. Halimbawa, sa mga pro-BBM vloggers, kahit na mga DDS vloggers, dapat mayroon siyang researcher. Mag-a-update sa kanya kung ano na ba ang saloobin ng mga tao tungkol sa kanya. Kasi ako, as far as I know, marami-rami na rin po na mga Marcos supporters, Marcos loyalists, ang medyo tumatalikod na sa kanya. At isa na ako doon. Ako talaga mga kababayan, sinasabi ko talaga, ayaw ko na talaga kay Amy Marcos. Kahit pa Marcos siya. Noon, ang gusto kong pumalit kay PBBM ay siya, si Amy Marcos. Kung naging consistent sana siya na pro-Marcos, pro-government, pero sa mga nangyayari po sa ngayon, tahasan po siyang anti-government. Tinalo pa niya yung mga makabayan black eh. DDS na DDS po siya. Pati pananalita niya. Anong-ano na talaga siya. DDS na talaga. Kaya nga dapat sana ang apelido nito wag na niya gamitin ng Marcos. Kasi hindi po siya nagpapaka-Marcos. Dapat Amy Duterte na siya eh. Hindi ko talaga maintindihan kung ano yung nagtatatakbo sa utak niya. Dapat kung if you're smart enough, aalamin mo ang pulso ng taong bayan. Lalo na tungkol dyan sa mga ginagawa mo,
Yung pagiging pro-China, pro-Duterte. Yes. Pro-China yan si Amy. Di ba anti-EDCA yan? Anti-EDCA, anti-America. Kung si BBM nga dati anti-America yan dahil dun sa ginawa sa pamilya nila. Pero ngayon dahil sa ikabubuti ng bayan, mas ipinili niya na mag-side sa Amerika. Pero ito si Amy hindi Pro-China talaga siya. At alam natin, tayong mga matino na Marcos supporters, ang ikakampanya natin ay don't go for pro-China candidates. Isa na nga ito si Amy Marcos. Lahat na lang kinakalaban niya. I mean, yung mga ginagawa ng government, ginagawa ng Pangulo, kapatid niya, at itong si Martin, ngayon naman si Martin Romualdez ang pinag-iinitan niya. Ano na talaga siya? Duterte talaga. Pinag-iinitan si Martin Romualdez. Wala namang ginagawa. Ni hindi nga nagkakampanya na tatakbong Pangulo. Kung may balak man siya na tumakbong Pangulo, ano naman? Di tumakbo rin kayo. Tumakbo ka rin, Amy. Diba? Kanya-kanyang gusto. Wag nating haharangan yung ambisyon o pangarap ng iba. Kung ikaw ay nangangarap din na maging Pangulo, edi magpangulo ka rin. Tumakbo ka rin. Hindi yung sisiraan ninyo, yung gustong tumakbong Pangulo. Na sa totoo lang, hindi naman nga ini-expose kung talagang tatakbo siya o hindi. Whatever. May ambisyon man yan, kung may ambisyon man yan na maging Pangulo, ano pakialam natin? Pakialam mo, Amy, Sarah. Pare-pareho naman kayo may ambisyon Diba? Bakit magsisiraan? Di pare-pareho naman ang ambisyon ninyo. Ay, ito nga po, kung ano na lang po, wala na po siyang makitang mabuti dito sa pamamahala ng kapatid niya at dito sa mga ginagawa ng pinsan niya. Alam mo, nakikita ko po dito kay Amy, inggit. Yes, inggit. Ano pa namang iba? Ano ba ang makikita natin o maiisip nating dahilan kung bakit niya kinukontra lagi at sinisiraan? Ngayon sinisiraan na niya. Dati kinukontra lang yung mga policies, yung mga ginagawa. Ngayon sinisiraan na. At itong ang latest na paninira niya ay itong planong pro-BBM rally sa linggo, sa January 28. Kesyo, hindi daw niya maintindihan kung anong rally yan. Para sa ano ang rally? At ba't hindi mo tanungin ang kapatid mo? O kaya yung pinsan mo, kung para saan ba yung rally? Hindi yung isasabihin mo sa social media na hindi ko maintindihan kung para saan yung rally. Hindi mo maintindihan, di itanong mo. Magtanong ka. Nalalaman tuloy na naming mga taong bayan na wala kayong good communication. Na hindi open ang communication lines ninyo. Tapos nagre-resort ka sa paninira sa social media. In public. Para ba, alam niyo mga kababayan, dapat mahiya-hiya itong si Amy Alam mo kung bakit? Sa kanilang mga Marcos, siya ang pinakapanganay Marcos Romualdez na clan dito sa mga nasa politika. Di ba siya yung panganay? At alam natin, dito sa ating kultura, Filipino culture, ang panganay ay dapat nagpapakita ng maging modelo, maging huwaran doon sa mga nakababata sa kanya. Mapagpasensya dapat, maunawain, mapagpatawad. Yun ang role ng ate. Super ate pa man din. Sino bang nagbinyag kasi ng super ate dyan? Kasi sa mga ginagawa niya ngayon, hindi siya nagbumukhang super ate. Super kontrabida.
Yun. Kala mo naman na sabihin na, para sa ano? Para saan ang rally? At eto daw, hakutan. Ginaya mo naman doon sa ginawa nung kampanya, nung mga dilawan, mga pinklawan na hakot. So, para sa iyo, Amy, hakot itong mga mag-a-attend sa linggo? Ibig sabihin ng hakot, di ba? Bayad. Bakit? Ginawa nyo na ba yan dati? Yung maghakot at magbayad ng mga nag-a-attend? Paano mo nasabi? Alam mo ako, kung nandyan lang ako sa Manila, a-attend ako niyan. Rally na yan. Dahil support ako. Kaso ang layo ko eh. Hindi ako makaluwas ng Manila dahil siyempre, gastos yan eh. 'Di ba? Pero kung nandun ako sa Manila kung may kakayahan ako, luluwas ako. Pag-attend ako dyan. Yung mga bayad-bayad na sinasabi mo. Wala akong usyon, wala akong na bayaran ako. Magpapakita lang ako para makita ng mga kalaban, makita ng Pangulo na may mga sumusuporta sa kanya. Hindi ko kailangan ng bayad. Nangampanya ako noong 2022. Wala man akong sarili ko pang ang pera yung ginamit ko. Hindi naman malaking yun. Hindi naman malaki. Kumbaga very lang, minute assistance, minute support. Pero, big or small, is still support. At wala akong hinintay na kahit ano. Basta ang habol ko lang, manalo. Manalo yung Pangulo na gusto ko. Gusto kong makabalik yung Marcos. Yun lang ang gusto ko. Pero ngayon, itong ate, naturingang ate, alam mo dito sa amin sa Bicol, ano ba tawag natin dyan? Nagasubang ning pasibog. Nagasubang ning pasibog. Ano ibig sabihin nun? Nagpapakapanganay, pero pabaligtad. Baligtad ang ginagawa. Yun ang ibig sabihin nun. Paatras. Panganay na paatras ang pasibog kasi is paatras eh. Hindi moving forward. Paatras. Dapat, super ate, magpakaati ka. Magpakaati ka dito sa mga nakakababata mong kapatid. Kahit Pangulo pa yan, na matanda na rin yan, senior citizen na rin yan, magpangulo pa. At itong pinsan mo na mas batang hindi hamak kaysa sa iyo. Kahit sabihin pa mo, matatanda na ang mga yan, matatalino na ang mga yan, mature na ang mga yan, pero nandoon pa rin po yung katotohanan na ikaw ang pinakamatanda. At maging modelo ka. Paano kung sa'yo rin gawin yan ng kamag-anak mo? How will you feel? Hindi ko maintindihan kung anong gustong mangyari nito ni Amy Marcos. Bakit Amy Marcos sinisira yung kamag-anak mo? Sinisiraan mo ang ginagawa ng kapatid mo, ng pinsan mo. Kesyo ano ang purpose? Ano ba ang purpose? Siguro ko, loyalty check. Loyalty check. Gustong makita nitong kapatid mo kung gaano pa karami ang sumusuporta sa kanya. O ikaw, bakit hindi ka rin mag-loyalty check, Amy? Magparali ka rin, Amy. Manawagan ka doon sa mga inaakala mong suportadores mo. Tingnan natin kung ilan pa ang supporter mo. Diba? Magparali ka rin. Yung mga supporters ko, hali kayo. Walang bayad, ha? Huwag ka masyadong magpakita ng sobra mong pagkainggit. Ang sabi mo si First Lady Lisa ang nai-insecure sa'yo. Baka ikaw ngayon, sa paningin ko
sa observation ko, ikaw ang nai-insecure. Kanino? Nai-insecure ka sa kapatid mo, nai-insecure ka sa pinsan mo, nai-insecure ka dyan sa hipag mo. Kasi baka itong hipag mo, na first lady ngayon, baka tumakbo yan. Sana nga, tumakbo. Either congresswoman or senator. Although, hindi maganda tingnan, kasi nga first lady na siya, may papel na siyang, malaki ng papel pagiging first lady. Pero kung ganito na may mga kailangang labanan, mas maigi pa no tumakbo siya. Either senator or representative. Kasi mayroong mga pumapapil na maiitim ang balak Tingnan natin. Hindi ba sumuporta sa ginagawa ng kapatid? Ano naman masama kung magparally ka? Kaya ano man ang purpose niyan? Loyalty check or personal appearance? Gusto lang makipaghalubilo sa kanyang mga fans, sa kanyang mga BBM supporters. Ano naman ang masama doon? Sabihin mo na hakot, mayaya ka nga. Napakawalang hiya nitong tarantadang babaeng to Alam mo, nakakasuya na talaga ang inuugali nito Kayo, mga Marcos supporters, gusto nyo pa ba yung babaeng yan? Pangit na nga ang baba, pumangit palalo sa... Alam mo, ako ayokong namimintas ako ng kapwa Dahil hindi naman ako perfect. Kaso pag ganyan na inugali, nakikita ko tuloy ang mga pangit sa pagkatao. Pati kapangitan sa mukha, sa kabuuan. Nakikita ko tuloy. Pero kung kahit na ikaw ay physically challenged, kung maganda ang iyong puso, maganda ka sa paningin ng kapwa. Diba? Pero itong si Aimee, panayang paganda, para nang si Michael Jackson ito Ilang beses na kayo ito nagparitoke? Hindi naman ganyan ang original face niyan Hinahabol yung beauty ng nanay niya. Hindi, malayo. Hindi mo makukopya yun. Kahit na 10 doktor pa ang gumawa sa'yo. Hindi ilang beses na yan. Huwag mo sabihin na hindi nagritoke yan. Halatang halata naman. Si First Lady Imelda, Diyos ko, walang retoke. Natural beauty. Untouched by scissors. Diba? Kahit anong gawin mo dyan, hindi magagaya. Lalo pat ang ganda ay nagmumula sa kalooban. Kahit gaano mo kakukopya sa mukha ni Imelda Marcos, hindi mo talaga makukopya yun. Gandahan mo na lang sa ugali. Di ba mga kababayan? Tama hindi. Kung kulang ka sa anyo, sa kagandahan ng anyo, hindi mo na masasabi kung ang yardstick ng ganda o kagandahan. Pag sinabi kagandahan, boy or male or female. Ano ang standard ng ganda, di ba? May kanya-kanya naman kasing measure ng pagtingin. Maganda sa iyo, sa iba hindi. Kaya i-measure na lang natin sa charm, sa beauty na nag-e-emit from within. Di ba? Di baling hindi ka kagandahan. Basta maganda yung kalooban. Maganda ka sa paningin. Tama hindi, mga kababayan. Ito si Aimee Marcos, buwisit ito Nakikita ko tuloy ang mga kapangitan niya Hindi mo na maintindihan. Pero itong pinakahuling paninira niya talagang sobra to Pinagdududahan mo na yung mga Marcos supporters, kayang bayaran? Uy, excuse me Ako willing akong magkampanya ng walang bayad.
All free. Kahit mag-contribute pa. Kung may maiko-contribute. Contribution in whatever form. Diba? Diba mga kababayan? Mag-isip-isip tayo mga kababayan kung ito si Amy Marcos itatakbo itong Pangulo or Vice President. No way! Duterte ito eh. Marcos sa pangalan, pusong Duterte. Tama hindi. Kaya kuwi daw tayo mga kababayan. Kuwi daw tayo dyan kay Amy Marcos. Ang kaluluwan niyan, Duterte. Pangalan lang sa papel ang Marcos. Pero ang budhi dito, Duterte. Okay mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Okay, hanggang dito na lamang at maraming salamat sa panonood. Kita-kita tayo. Kita-kits!